very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, oh, come on. Nandun ka sa Congress. Oh, it doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Eh kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Ayan tuloy, nasabon ka ni Senator Erwin Tulfo. Yan ang sinasabi natin dito. Kasi nga naman, nandun kayo sa trabaho ninyo, bakit kasi kailangan pa ninyong manood, kailangan pa ninyong mag-aliw dyan sa inyong mga cellphone at kagaya ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bakit hindi na lang kayo nag-antay na matapos ang sesyon? Pero bago natin tapusin ang video na yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick Vlogs TV, na maghahatid sa inyo ng mga chika. Meron tayong ibubuking ngayong umagang ito, kaya abangan ninyo kung sino itong kongresista, kung sino itong congressman. Naalala ninyo yung nag-viral na nanonood ng Isabong. Pero syempre, palusot itong si Kong. Bago natin panoorin ang buong video na yan at para mamaya makapagbigay tayo ng reaction, syempre, maraming salamat po muna sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Mundi Channel natin. Malapit na po tayo. Road to 10K na po tayo at shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po kung hindi ko kayo mabati isa-isa, pero huwag kayong mag-alala. Babatiin ko rin kayo dito na shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. At ayun na naman, may nanggugulo na naman. Kung hindi nyo pa na pipindot yan, pindutin nyo na yan para dumami na tayo dito at nang mapansin tayo ng mga ob-ob ng mga vloggers. Shoutout sa inyo. Kasali kayo rito. Ngayon, kung ready na kayo, panuorin na natin ito kung ano ba talaga ang dahilan, kung ano ba talagang kanyang reaksyon, ang kanyang masasabi tungkol doon sa kanyang ginawa. Sapagkat inamin, nagkabukingan na kasi, kaya inamin ni Congressman na siya ngayon ang nakuhanan ng video. Ready na kayo? Ready na rin ako. Kaya, kung ready ka na dyan, sige, simulan mo na magpaliwanag. Kong, go ahead. Sir, kayo po yung nandun sa video ng nag-iisabong? Totoo, hindi ako nag-iisabong. Sa totoo lang, may nag-message sa akin sa Messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang magkukuha ng aking mga private messages. So, nagulat na lang ako dahil alam ko naman meron talagang hindi dapat tinitingnan, pero okay lang yon. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Online sabong sinasabi, niwala akong GCash, niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil old school tayo. Ang alam ko lang text, message, at saka tumawag sa cellphone. Pero sir, yung video na pinadala po sa inyo tungkol sa Isabong. Hindi totoo yun. Kaya nga ako fake news eh. Kaya ako humarap sa inyo, ayaw kong mandapin ang Kongreso. Dahil para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin, yung pamangkin ko, na gusto mag-invite ng traditional na sabong, na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. So, siguro, ako ang duda ko rito, may gusto sumagot tayo sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, itong livestock, poultry, farmers.
galit tayo sa nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating mga magsaka. Hindi ko alam kung isa yan sa mga dahilan kaya tayo pero anyway, kung ano man ang kanilang gustong palabasin, fake news yung ito. Ito yung video na kung mapapansin niyo, hindi yan sabong. Ano po yun? Yung practice fight na nag-i-invite sa atin, walang tarian, walang tao. Tinignan ko lang dahil nag-ini-invite tayo. Ano ibig sabihin ng ini-invite, sir, in practice fight? Ano ibig sabihin? Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Marami namang nagpapa-derby. Tayo nung panahon ng eleksyon, naimbita lalo yung mga leader natin na merong nagpapasabog. Meron niyang even mga Rotary, mga nag-i-invite. Kumbaga sir, bisita lang po kayo. Iniimbita kayo as bisita, hindi po as manlalaro. Na kung pwede, bumili ako ng manok at maglaban. Kasi may mga ang tawag diyan ay itong nagsusulisit ng fundraising. Marami. Iba't ibang klase nagpapasabong. Merong Rotary, merong organization, pero meron talagang mga traditional na sabungero na ang iba'y leader natin, iimbita tayo. So hindi po kayo nag-iisabong pero nagsasabong po kayo traditional? Hindi ako nagsasabong, hindi mo ako kahit minsan makikita First instance, pumasok sa sabungan. first instance po ba yun na in-invite kayo? Kasi yung timing kasi, yun lang po ba nagpadala ng message? Kung mapapansin mo, yan yun, wala naman mga tao, walang nakalagay na ang online sabong. Kung kayo sanay dito, hindi ganyan ang online sabong. Yan yung mismong pinakikita, yan yun. Tinignan ko lang dahil nag-message, dahil sinasabi na nag-i-invite ng sabong. Ako naman tinignan, merong message sa messenger ko. So, tinignan ko lang. Hindi ko makakalain, pati yung private messages ko, merong titingin. Ano pong balak nyo dun sa mga kumuha ng video nyo? Hindi, sa totoo lang, gusto ko nga lumabas kung sino yung sabihing i-identify ako. Dahil alam ko namang may privacy act tayo, maraming mga batas tayo na hindi yan bawal na bawal. So, gusto ko lumabas sana at i-identify ako para meron akong papailan ng kaso. Pero dahil iba na ang nagiging sitwasyon, nahihiya ako sa aking mga kasama sa Kongreso, nahihiya ako kay Speaker sa parang nababahira na hindi maganda image ang aming Kongreso. So, kaya ako umarap. At kung meron man tayong hindi naganda, kaya hihingi tayo ng pasensya. Dahil sumagot lang ako, tinignan ko lang yung message na binigay sa akin. Some congressmen are calling for an apology. Do you think there's a need for an apology or wala na pong kailangan? Hindi, sa totoo lang, malinis ang konsensya ko. Hindi ako sabungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong GCash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko alam kung sino may pakanan ito. Sana lumabas, magpakilala. Una, humingi siya ng pasensya sa akin. Ako naman, humingi ako ng pasensya dahil ang aking ay maraming naapektuhan dahil doon sa pagkakasagot ko doon sa messenger. Ang kasalanan ko lang, tinignan ko yung aking messenger. May balak po kayong kasuhan, sir? Kung sa totoo lang, siguro pwedeng umabot to kung talagang dahil makikita naman kung sino yung nagbibideo. May mga CCTV tayo dyan. At ang kaya ako lumabas, hindi tama na yung lahat ng cellphone ng mga congressman dito, ganun-ganun na lang nila titingnan. Na para ba kami walang karapatan naman na doon sa aming mga, guaranteed ng ating constitution. Na kung ikaw ay merong mga private na hindi pwede pakialaman na kahit sino. Pero dahil nangyari na ito, okay lang, ang akin lang sinasabi, fake news, pasensya na kayo, ako matagal na ako sa Kongreso, never akong na-involve sa kung anumang mga kalukuhan. Ang akin lang, yung pinaglalaban ko, yung advocacy ng aming grupo. Dahil tayo ako chairman ng Pork Producers Federation, chairman ako ng Council of the Philippines, ako ay presidente ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Madalit sabi, ang aking papel at advokasya na ayaw kong masira ay yung pakikipaglaban ko para sa mga magsaka, mga isda, at
sa pamilyang Pilipino dahil gusto natin na magkaroon ng sapat na pagkain. At yun lang ang dahilan para magkaroon tayo ng murang de kalidad na pagkain. Ang Sir, mga yung Pilipino. invitasyon sa inyo na sumali sa derby, ano pong sagot niya doon? Eh, hindi nga ako nag-ano, pero kung yun for a cause, or mga kaibigan ko rin na tumulong naman sa ating kampanya na nagdaan, yung pamangkin ko ang nag-message sa akin na siya nag-in-charge ng aming kampanya na nagdaan sa Batangas. So, kaya ako tinignan. At kung kailangan bumili ako, maghanap ako ng manok para mapagbigyan sila, okay lang naman. Basta ako ang importante, ako may sariling negosyo. Ang aking negosyo, meron ako 10 security agency, meron akong manpower agency, 15,000 mahigit ang aming empleyado. Meron akong piggery, meron akong poultry. Hindi yung parang nakakalungkot. Siguro yung gumawa nito yung dapat humingi ng pasensya. Pero ako, humingi ako ng pasensya dahil ang ating institusyon na Kongreso, na alam ko naman gustong batuhin ng marami, ay ako pa naging May nag-message lang kasi sa akin. Yan ang pangatwiran ni Congressman. Magaling, di ba? Magaling magpalusot. Talagang mga politiko itong mga ito. Kung napansin ninyo, hirap na hirap si Congressman magsabi kung ano talaga yung totoo. Napansin ninyo, kasi kung ako, halimbawa ako, eto, mawalang galang sa'yo, with all due respect, Congressman ha, kung ako ang interviewon on the spot, na alam ko naman na hindi yun ang pinapanood ko, kayang-kaya ko yung sabihin ng diretso. Pero mukhang napapansin namin dito, lalo na si Boss Red, mukhang nauutal ka yata. Mukhang hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Paano ka naging congressman kung ganyan ka magsalita? Di ba? Alam ko, pagdating ng eleksyon, pagdating ng kampanya, magaling kang magsalita. Pero ngayon, dahil nabuking ka, mukhang hirap na hirap ka ipaliwanag. Hirap na hirap ka idepensa yung iyong ginawa. At sasabihin mo pa ngayon na parang pinag-iinitan ka. Kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ano sa palagay ninyo? Nagpakiwari ninyo rito sa paliwanag. Maliwanag nga ba itong paliwanag ni Kong doon sa kanyang nagawa or sa kanyang ginawa? Mag-comment kayo dyan sa baba at ngayon sisimulan natin yung reaksyon. May nag-message lang sa akin. Yon ang sabi niya, pamangkin niya raw. At sinabi niya rito, paano daw siya manunood ng online sabong samantalang wala siyang GCash. Wala siyang money transfer. Hindi niya alam yun. Kasi nga, old school daw siya. Mukha naman ko. Mukha ka namang old school. Pero, parang hindi ako kumbinsido. Dahil nga, congressman ka, wala kang GCash. Wala kang money transfer. Mukhang hindi ako kumbinsido dyan sa sinasabi mo. Ito, opinion ko ito. Ha? Akin lang ito. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss kung kumbinsido kayo doon sa mga sinabi niya. Well, kung kumbinsido kayo, nasa sa inyo na yan. Lahat tayo dito may karapatan. Kagaya ng sinabi niya nga, may karapatan tayong lahat dito. Di ba? Ito pa yung sabi niya. Inimbitahan daw lang siya ng kanyang pamangkin ng sabong pero hindi online. Kaya may pinakita siyang video dyan. Yan daw yung pinanood niya na walang tao, nagpa-practice lang. Congressman naman, paano magpa-practice yung dalawang manok kung walang tao? Diyan pa lang, panalo na kami rito. Diyan pa lang, mukhang alanganin na yung sagot mo. Di ba? Common sense. Paano magbo-boxing yung dalawang manok na walang tao? Kumbaga sa kabayo, paano tatakbo yung kabayo kung walang giniting? Yan ang katanungan na mukhang mahirap mong sagutin. Umami na lang kasi tayo. Ito yung sinasabi natin dito eh. Pag guilty kasi yung isang tao, talagang maghahanap yan ng butas kung saan pupunta at baka naman makalusot. Ang problema, mukhang ang reporter na nagtatanong dito, mukhang matalino. Pinasasakay lang si congressman at maya-maya ng konti, binabalikan. Yun ang nakikita ko rito. At ito naman si congressman, paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Kagaya ng sinabi niya rito, eka, wala akong manok. Hindi ako marunong magsabong ni kahit kailan. Hindi niyo ako makikita na nandun sa sabungan. Talaga lang ha. Talaga lang ha. Paano ka makikita? Ha? Siyempre, ako, sa karanasan ko, may mga politiko na pumupunta sa sabungan na hindi mo talaga yan makikilala. Bakit? Hindi naman yan nakabarong pag pumunta ron. Sarado ang mga mukha niyan. Nakasombrero si Ogag. Nakashade si Ogag. Naka-face mask si Ob-Ob. Paano mo ngayon makikilala yan?
Di ba? Kung walang magsasabi sa'yo na nandyan si Kong, doon mo palang malalaman na si Kong pala yun. Kung may magsasabi sa inyo na nandyan si Kong, eh paano kung walang magsasabi na nandyan si Kong, kaya hindi mo alam kung si Kong na yung kasama mo doon sa sabog. Yan ang sinasabi natin dito. Logic. Congressman ka pa naman. Matagal na raw siyang congressman at parang nililihis niya yung kisyo, pinaglalaban niya raw yung mga karapatan ng mga magsasaka. Ano namang kinalaman ng magsasaka doon sa ginawa mo, Kong? Kung alam mo lang. Ay, yan ang sinasabi natin dito. Huwag mo kasi kaming gawing ob-ob. Tsaka ka na gumawa ng ganyan pag malapit ng eleksyon. Doon sa entablado, sigurado magaling magsalita ito. Pero dito sa interview, down ka sa amin. At syempre pa, kukunin natin sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Panoorin lang natin, saglit lang ito kung ano masasabi niya doon sa nangyari. Senator Erwin Tulfo, ready ka na ba? Ready ka na ba, Senator? Ay, hindi pa daw siya ready. Hintayin lang natin saglit. Ayan, okay na, ready na. O, ipasok na natin. Senator, kung ready na kayo, pasok po. Congress. Sir, mabalik lang po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching Isabong. Do you think po, una, reaction nyo po dun and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung ethics committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, oh, come on. Nandun ka sa Congress. Oh, it doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Eh kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal, pero bakit meron siyang nasa cellphone Dapat tanungin yung mababatas na yun, anong site ba yan para maimbestigan and report it immediately. Report it immediately to PAGCOR, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay, 2 o 3 yata na sites ang tumatakbo pa. Lagot ka, Kong! Ginagalit mo si Senator Erwin Tulfo. Maliwanag ang sinabi niya, bawal sa mga opisyal na gobyerno ang maglaro ng sabong. Narinig mo yon? Siyempre, sabi niya, kung talagang hindi mo na kaya at nangangati ka na talaga, bakit hindi mo pa inantay na matapos yung sesyon? Bakit kasi doon ka pa gumawa ng kababalaghan mo? Samantalang alam mo mismo, kagaya ng sinabi mo, maraming CCTV camera dyan. Bakit mo yung ginawa, Kong? Ngayon, eto ngayon ang nangyari sa'yo. Paano na ito pagka ito yung gagamitin ng kalaban mo sa eleksyon na darating? Ito, paalala ko lang sa inyo. Hindi lang para kay congressman ha. Lahat ng mga politiko rito, mag-iingat po kasi kayo. Kasi high-tech na ngayon. Tapos, sasabihin pa ninyo na ginagamit lang ito para sirain kayo. Ano pa ba sisirain sa inyo? Eh, kitang-kita naman yung ginawa ninyo. At mukhang yung video na pinakita nyo kanina, mukhang hindi yon ang video na nakita doon sa viral video. Paano may papaliwanag yan nito, Kong? O syempre, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga yung totoo sapagkat sila yung naghalal sa iyo. Eh mukhang taga Batangas are. Ala mukhang Batanggenyo are si Congressman. Naka! Congressman, kung saan ka man distrito sa Batangas, ladlad ka na ngayon. Paano yan pagdating ng 2028? Manalangin ka na lang na sana makalimutan nila itong issue na ito. Kaya, good luck sa'yo. At syempre, kagaya na sinasabi natin dito, kung ano ang masasabi ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba. At ito lang yung sasabihin ko sa iyo, Congressman, huwag mo kaming gawing op-op na katulad mo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. 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 Huwag kami ko. Iba na lang.